Kapag umihina ang boses ng kababaihan at kabataan, lumalakas ang ingay ng karahasan. Kaya tungkulin natin palakasin ang kanilang tinig para sa kanilang karapatan. Ngayong unang araw ng 18-day campaign to end violence against women and children, paalala ito ng laban para sa karapatan kaligtasan ay hindi lamang isang kampanya, kundi isang panawagan ng sama-samang pagtindig. Tama ka dyan, Profi. Kaya makakasama po natin ngayong umaga si Chair Ermi ng Philippine Commission on Women upang ilahad kung paano pinapatatag ng PCW ang proteksyon para sa kababaihan at bata. At paano natin sama-samang maisusulong ang isang lipunang malaya sa karahasan. Rise and Shine po. Welcome back to Rise and Shine, Pilipinas Chair. Thank you so much for inviting me here. Thank you so much. Sa lahat ng inyong tagapakinig. Alright, ma'am, we've been doing 18 days for vow to end that 18-day campaign to end VAUSI every year. What were the progress while we're doing this every year? Mahirap pong masukat ang progress, pero hindi po dahil hindi natin masukat ang progress, hindi na tayo susuko. Kaya po mahirap ang progress masukat sapagkat ang mga kababaihan po na apektado ng suliraning ito ay hindi po nagre-report lahat. Ang sabi nga po ng pulisya, sa 10 kaso, isa lang talaga ang nare-report. So, kumbaga meron tayong 13,275 cases last year. That should be times 10. So, marami po talaga, pero lahat ng yun po ay kalkulasyon. Pero marami po naman mga statistics sa buong mundo na kung kukumputin natin sa ating level ay pwede rin pagbatayan. Kagaya sinasabi nila na 3 hanggang 5 babae ang namamatay araw-araw dahil sa violence against women. So, matindi po yan. At sinasabi din nila na ang nagagastos ng pamahalaan sa buong mundo ay 2% of the GDP. So, ang equivalent po nito sa atin ay mga 5 to 6 billions a year. Malaki po yan. Yes. Nauubos po yan sa mga serbisyo, yung mga legal expenses, mga medical expenses, mga counseling. Social services. Social services. But that does not solve the problem. Because the real solution is for our culture to change. Oo, magsisimula sa kultura. Ang ganda nun. Kasi po, who makes the decision to beat or not our women? It's the men. It's the offenders. So, kaya ang panawagan po namin, hindi po ito programa ng pamahalaan. Ito po ay whole of society, whole of nation approach, whole of government approach. Lahat po tayo apektado dito, kagaya nga na sinabi ninyo, sapagkat kung hindi natin ito babantayan, sa susunod na taon po, sa susunod na henerasyon, ganyan na naman, walang katapusan. At ang sinasabi ko po sa ating mga kalalakihan, it was not the Filipino men who invented violence against women. It was brought to our country by the colonizers. Because before we were colonized, the status of women was revered. It was high status in society. They are even like the level of the chieftains. Wow. They were priestesses, doctors. Yes. But when the Spaniards came... Naging patriarchal na. Opo, kasi po, if they defeat 1/2 of the population, the women, and the women will teach the next generation. So, there will be intergenerational colonization. Kaya po, 377 years tayong halos natulog, dahil nga po gano'n na ginamit nilang sistema. But the sad part of it is, tapos na po ang colonization. But people are still living in that colonized culture. Ibalik natin yung talagang original na state buhayin ng talaga feminism. dapat. Opo, at saka yung dignidad din ng kalalakihan. Kasi ano ba namang mga klaseng kalalakihan ang sasabihin natin, tayo, nabuhay tayo sa kultura na yung dignidad ng kababaihan, yung kanilang security and protection, nakaatang sa kuya, sa tatay, sa tito, sa kalalakihan. At pagkatapos noon, ang nangyayari, yung mga rape, na ginagawa yan sa labas ng bahay, yung mga pambabastos, etc. Ngayon, loob ng bahay ginagawa yan. The home is supposed to be the safest place for everybody, but that is not the case. Ang laking hamon para i-end ang VAUSI sa Pilipinas, sa buong mundo. Yes. Pero ngayon po kasi dito sa kampanya namin, mamaya pong galing ko dito, pupunta pa ako sa Mega Trade kasi haharapin namin doon ang mga kabataan. Kasi kalimutan na muna natin yung mga kasi mahirap talaga eh. Let's invest in the next generation. So youth muna, pagkatapos yung mas bata sa kanila. Pag-uusapan po natin, ano ba talaga nangyayari? Ano ba ang kaya ninyong gawin? At ano ba gusto natin gawin sa ating future?
I would like to correct ourselves. This is 18-day campaign to end Vows. Yes. violence against women. Pero sa po namin yung gender-based children. gender-based Okay. violence. Yung But not the VAUC part, which the C part Oo. there is the child who's being used by the abuser Okay. against the woman, but not all children. Okay. Those who are being used as shields and blackmail. So we can coin as 18-day campaign to end VAUC. Yes. Pwede rin. That's Okay. still Ganun pa true. rin. Okay. Ayun, may mga panibago po bang mga programa o serbisyo, polisiya po ng PCW na nakatuon naman po sa pagtatanggol sa at proteksyon ng kababaihan at mga bata? Okay, para lang po mayroong konteksto, ang mandato po sa amin ay maging secretariat ng council. Okay. Ng VAUC Council. Kasi dapat po yan DSWD, pero pansamantala po nasa Philippine Commission on Women. Pero isa po yan sa mga amendment na aming isusulong sapagkat habang nasa amin po yun, mga contract of service po ang mga empleyado. Hindi kagaya ng pag napunta siya sa DSWD, pwedeng magkaroon ng mas matatag na support. So, ang amin pong mga programa ay hindi talagang aming programa. Suporta po sa mga programa ng mga gobyerno. For example, yung pong training ng mga BAUDES Okay. officers, tumutulong po kami na i-develop yung kanilang module para sa kanilang trainings. At yun pong yung mga counseling. Kasi Barangay level din to. yung training po, barangay Okay. level, these are being supported by the Philippine National Police, but in terms of content, Okay. we support the content. At monitoring din po. So, meron po silang mga data, Philippine National Police, pero marami din po kasi mga data na kailangan nating makuha. So, kami po, nagtatatag po din kami ng BAU Watch Group. This is an informal mechanism kasi hindi nga po nagre-report eh. So, meron po kaming mga tinutulungan na civil society organizations. Yun po ang aming mga Marites Brigade. Na sa halip na i-chismis ninyo, i-record nyo na lang, padala nyo sa amin. At saka magkaroon sila ng terms of reference na pag tumakbo sa'yo, huwag mong tanggihan. Because vow is a public crime. So, meron po tayong tinatawag na bystander, active bystander intervention or ABI. So, binubuo po namin yung protocol para hindi naman kayo mapahamak pag nakita ninyong may bugbugan at basta na lang ba kayo sasali dyan. We are formulating the protocols and we will include it in Usapang Lalaki kasi marami po kaming mga networks din ng kalalakihan na tumutulong din po sa advocacy. Men talk to men. They have to talk to men. Men do not listen to women, but men listen to authorities. So. Okay, you're the secretariat when it comes to issues like this para ma-address ito. We want to know what were the, what do you call this, yung mga pwedeng gawin, ano yung naging assessment ninyo based on data, based on the different stories of the different women who are experiencing abuse, violence. What are the measures na pwedeng gawin ng government? Ano ang shared responsibility with the citizens so we make sure that we end violence against women? Okay. Sa government po, madali ang intindihin kasi kung anong mandato mo, yun ang gawin mo. Okay. So, if you are Department of Health, bigyan mo ng health services. If Okay. you are the Department of Justice, bring justice to the survivors. For or vows, to the for PCW. PNP. For PCW po, wala po kasi kaming implementing mandate, but we are engaged in advocacy and information. Pero you give advice, you give like suggestions based on the data you've ano. Of course. Okay, So, meron po akong gusto talakayin dito, yung po tinatawag ko na 6 na L. Okay, ang ganda. Okay. Learn, listen, lift, link, lead, and leverage. So, if you will give me time to at least explain partly what it is. Bigyan natin na shorter level lang. Sige, pasensya na po. So learn. Kailangan malaman natin kung ano itong problema na ito. Nagagaling ito sa kultura, behavior, at meron tayong pwedeng gawin. Hindi ito kasalanan ng biktima. At kung ikaw naman ay posibleng maging biktima, pag-aralan mo naman yung mga batas para alam mo naman kung anong magiging tool mo para ipagtanggol ang sarili mo. Doon naman po sa listen, kung sakaling lapitan ka ng isang biktima, magpasalamat kasi mahirap magbukas ng loob. So you should feel privileged and please maintain confidentiality, maintain contact with the authorities, record everything, and protect the victim at all costs. Yes, yes. Kasi security is first. Lift. Yun pong mga kababaihan na nabibiktima, humihina po ang kanilang pagkilala sa sarili. Opo, yung self-respect nila, yung kanilang self-concept.
importante po na empower ninyo sila na Okay. hindi mo kasalanan ito, marami kang magagawa. Correct. Okay. At kaya natin magbago at suportado kita. Yun po namang link, kailangan niyo po makiling sa mga aktibo na gumagalaw dito, yung mga kalalakihan na kakampi natin, yung mga civil society organizations, mga counseling organizations, Pilipinas. Kailangan po yung linkage ninyo buo para makatulong po kayo. Alam niyo At sana tutulong din pati yung mga agencies. Kaya Talagang, nga. Oo, talagang pag tutok din sila. Oo. mandate po Agad-agad. nila yun eh. So, pwede din po naman silang i-report kung kagaya po ng mga sinasabi ng mga biktima ng mga barangay captains na pag dinala dun sa kanila yung kaso, sasabihin sa barangay. Sa barangay, desk binabalik. na, sabihin, ay, usapang mag-asawa yan. Laging Magkasundo na ganon. kayo. Bawal po yan. Kasi ganun ba dapat, ma'am? this is a criminal offense eh. Hindi pwedeng Hindi basta pwedeng lamang maging okay na agad. aregluhin. Tama Porket po yan. mag-asawa. Okay, so learn, listen, lift, link, link, lead. lead. Mamuno naman kayo, mga kabataan, mga kalalakihan. Yes. Yung mga kananayan din, huwag nating ubusin ng ating energy sa pangchichismis. Mamuno po tayo sa pagkakaroon ng isang sirkulo na pwedeng takbuhan ng kababaihan. At kuminsinte. Correct. Oo. At saka, mamuno po kayo na baguhin ang behavior ng mga bata. Bata pa lang, wala Yes. nang respeto sa kababaihan kasi kahit sa ina, minawalang galang. Huwag po ganyan. Kasi hindi ganyan ang Pilipino eh. At Ang katapusan po yung leverage. Kung meron kayong Okay. ganito, ang laki po ng impact ninyo eh. Yun. So use your program to Okay. promote the messages, Oo to naman, ma'am. protect, Yes. to lead. Always. Yan po yung aming Ayun. anim na L. ang ganda nun. Ang ganda. Oo. Sana ma-communicate pa sa marami pang mga leverage, mapakalat pa natin para, magkaroon ng remorse lalo sa dami ng cases na meron sa Pilipinas. Yun. Uy, maraming salamat po ha sa makabuluhang kwentuhan, Chair Ermi ng Philippine Commission on Women. Thank you so Thank much, you po. Chair. Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you so much.